Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, just call me Laila. Isa po ako sa mga matagal nyo nang tagapakinig. Mula pa nung high school ako. Lagi akong nakikinig sa programa ninyo tuwing gabi habang nagre-review o nag-aayos ng gamit bago matulog. Nasanay na ako na kayo ang huling boses na naririnig ko bago ako pumikit. Minsan nga po, nasasabihan na ako ni Mama na andi ka na talaga dyan kay Papa Dudut . Ngumingiti lamang ako kasi totoo naman. Lalo na pag gabi at gusto ko lang makinig ng kwento. Yung tipong mapapakapit ka sa kumot sa kilig o sa sobrang takot. Pero sa dulo may aral kang makukuha. Nakakatuwang malaman Papa Dudut na meron ka nang pinopost na mga love story sa tanghali at sa gabi naman ay ang horror. Habang nakikinig ako sa mga kwento ng iba, minsan naiisip ko rin na paano kaya kung ako naman ang magkwento. Yung parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ngayong araw Papa Dudut ay gusto ko pong ibahagi ang lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa pag-ibig lang. Hindi rin basta kwentong kababalaghan. Ito po ay isang karanasang nagbago sa pananaw ko sa buhay. At sa kung ano ang kaya kong paniwalaan. Lumaki akong probinsyana sa Pangasinan. Ang pamilya namin ay simple lamang, si Mama ay tendera sa palengke at si Papa naman ay tricycle driver. Tatlo kaming magkakapatid. At ako ang bunso. Laging maingay sa bahay tuwing umaga kasi si Mama ay maagang gumigising para magluto. Tapos si Papa naman ay nagmamadaling pumasada. Pero kahit na ganoon ay madalas din ako mag-isa sa bahay. Lalo na nung tumanda na sina ate at kuya. Ako na lang lagi ang natitira kapag pareho silang may trabaho. Tahimik akong bata. Hindi ako palalabas ng bahay, mas gusto kong nasa loob lang. Nanonood, nagbabasa o nakikinig ng mga kwento sa radyo. Pero kahit tahimik ako, may isang hilig akong hindi ko alam kung bakit. Mahilig ako sa kwento ng kababalaghan. Minsan habang nag-aayos ako ng mga damit sa cabinet, bukas lang ang cellphone ko sa YouTube at pinapakinggan ko ang mga horror vlog mo. Nakakakilabot pero hindi ko maiwasang manood. Para bang may kakaibang thrill. Tapos minsan pagpatay na yung ilaw at ako na lang mag-isa, ay mapapatingin ako sa paligid at mapapaisip, may nanonood kaya sa akin ngayon? Pero sa kabila ng kaba ay hindi ko pa rin kayang itigil. Pagkatapos ko mag-college noon ay hindi ako agad makahanap ng trabaho. Kaya nag-online selling muna ako, mga damit, pabango, skincare. Diyan ko po nakilala si Oli, isang suki na taga Makati. Nung una ay simpleng buyer lang siya. Pero dahil madalas siyang umorder ay nagkakapalitan na rin po kami ng mga messages. Nagsimula po yon sa simpleng thank you hanggang sa naging mahabang usapan gabi-gabi. Si Oli, Papa Dudut, ay mabait. Marunong makinig, magpatawa at minsan ay sweet din sa mga simpleng bagay. Hindi ko alam kung paano nangyari pero napalapit ako sa kanya.
hanggang sa hindi ko na malaya na araw-araw na pala kaming magkausap. Pagkagising ko ay may good morning text. Pag natulog ako ay may good night message. Yung tipong kahit na hindi pa kami nagkikita ay parang kilalang kilala ko na siya. Hanggang sa maging kasintahan ko na po siya. Hanggang isang araw ay niyaya niya akong magbakasyon sa kanila sa Maynila. Sabi niya, Laila, dito ka na muna kahit na isang linggo lang para naman maipasyal kita. Kinabahan ako. Kasi unang beses kong pupunta ng Maynila ng mag-isa. Pero sa totoo lang ay excited po ako. Kaya noong sinabi kong pupunta ako, si Mama agad ang nagpaalala. Mag-ingat ka ha? Sabi niya habang nag-iimpake ako. Huwag kang bastang magtitiwala lalo na sa mga hindi mo lubos na kakilala. Tumango lamang ako at ngumiti. Oo naman po ma, promise. Pero sa loob ko ay may halong kaba at tuwa. Kasi yun na ang unang beses na gagawa ako ng malaking hakbang, Papa Dudut. Pero bago pa ako umalis, napansin kong may kakaiba kay Oli. May mga gabi na bigla siyang nagiging cold. Minsan naman habang nag-uusap kami sa video call ay may maririnig akong boses ng babae sa background. Nagtatanong pa ako noon, may kasama ka? Sagot niya, wala, TV lang yun. Hindi ko na lang pinansin, baka nga totoo, tsaka ayaw ko namang magduda agad. Mahal ko siya eh. O siguro gusto ko lang maniwalang totoo lahat ng pinapakita niya sa akin. Kaya kahit may kutob ako, itunuloy ko pa rin ang plano. Gabi bago ako umalis ay hindi ako mapakali. Ilang beses akong nagpalit ng damit. Nag-ayos ng gamit tapos ay titingin sa orasan. Hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Sabi ko sa sarili ko ay eto na yon. Bukas sa wakas ay makikita ko na siya. Kinabukasan ay maaga akong gumising, si Mama ay ginising pa ako ng alas 5 para sabihing magdasal muna ako bago bumiyahe. Habang hinahatid niya ako sa kanto ay ramdam ko yung halo-halong emosyon. Tuwa, kaba at lungkot. Pagdating ko sa terminal ang daming tao. Amoy diesel, may ingay na mga bus na paalis at tawanan ng mga pasahero. Habang hinihintay kong tawagin yung biyahe ko papunta ng Cubao. Napahawak ako sa bag ko at napabulong. Laila, relax lang. Adventure lang to. Wala kang dapat katakutan. Mag-alas 6 na ng gabi noong tumawag si konduktor. Kubaw, akyat na! Sigaw niya. Bitbit ko ang maliit kong bag. May lamang ilang damit, cellphone at wallet. Pero bago ako umakyat ay bigla ko naisip, kailangan ko munang mag-CR. Pagpasok ko sa banyo ng terminal, amoy sabon na luma. May halong panghin ng ihi. May 2 cubicle lang. Yung isa ay sarado. Yung ilaw sa dulo mahina at kumikislap. Pero dahil naihi na talaga ako ay hindi ko na pinansin. Pagpasok ko sa cubicle ay narinig kong parang may mahina akong kasabay. Tumingin ako sa ilalim ng pinto at may paa. Nakalapat sa sahig, nakatsinelas na kulay puti. Tahimik lang, walang marinig na tunog ng tubig, walang flash. Wala rin yung ingay ng papel o kahit na anong galaw. Napakunot-no ako tapos sa may pagitan ng pader ay napansin kong parang may ulo ng babae sa katabing cubicle. Mahaba ang buhok at nakayuko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung sisilipin ko o tatakbo na lamang palabas. Pero sabi ko sa sarili ko ay baka naman nag-aayos lamang ng gamit. Lumabas ako matapos kong maghugas ng kamay. Pero bago ako tumalikod ay sinilip ko yung kabilang cubicle. Bukas na ito, walang tao, walang kahit na anong gamit. Pero sigurado ako na may nakita akong babae kanina pero wala akong narinig na lumabas.
Pagbalik ko sa bus ay halos wala akong masabihan. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Sabi ko baka pagod lamang ako o baka guni-guni lang. Pero habang umaandar ang bus palabas ng terminal ay hindi ko maiwasang lingunin yung banyo kung saan bukas ang pinto. At doon ko nga nakita sa labas, sa tapat ng pintuan ng CR may babaeng nakatayo. Mahabang buhok at nakayuko. Tapos ay biglang bumukas yung ilaw sa loob ng banyo at namatay ulit. Habang nasa bus na ako papunta ng Cubao ay hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko. Nakaupo ako sa may bandang gitna malapit sa bintana, madilim na sa labas, puro ilaw ng mga tindahan at sasakyan lamang na mabilis na dumadaan ang nakikita ko. Dapat excited ako pero ang puso ko ay kabado. Hindi ko alam kung dahil ba sa first time kong bumiyahing mag-isa o dahil sa nangyari kanina sa CR ng terminal, Papa Dudut. Nakasandal po ako sa upuan. Pinipilit kong kumalma pero habang tumatagal ang biyahe ay parang may kakaibang lamig na dumadampi sa bato ko. Hinila ko paangat yung kumot na ibinigay ng konduktor pero hindi pa rin po ako mapakali. May mga sandaling tahimik sa loob ng bus. Lalo na pag humihinto ito sa madilim na kalsada. Doon ko naramdaman na parang may nakaupo sa likod ko. Hindi ko naman maramdaman ang hangin ng aircon mula doon, pero may biglang malamig na hiningang tumama sa bato ko. Sinubukan kong lingunin pero wala namang tao sa likuran na upuan. Bakante yon. Pinilit kong huwag isipin. Baka may gumagalaw lang ng kortina. Pero tuwing napapatingin ako sa salamin sa harapan ng bus, may nakikita po akong itim na anino sa dulo. Sa pinakalikod na upuan. Hindi gumagalaw pero nandun lamang siya tahimik. Napakapit ako sa bag ko. Pumikit. Sinabi ko sa sarili ko na Laila, matulog ka na lamang. Huwag mo nang pansinin yon. Pinilit kong pumikit ng mariin pero habang dahan-dahan akong nakakaidlip ay may mahinang boses akong narinig, Papa Dudut. Halos sa mismong tenga ko. Ba't mo ko iniwan? Bigla akong nagmulat. Halos mapatayo ako sa upuan. Nilibot ko ang paligid, walang nagsasalita at walang tumitingin sa akin. Tahimik ang lahat. Kahit yung katabi kong matandang babae, tulog na tulog. Huminga ako ng malalim at nagdasal sa isipan. Lord, gabayan mo po ako. Pagtingin ko sa orasan ng cellphone, 10:00 na ng gabi. Makalipas nga ang ilang oras ay nakarating din kami sa Cubao. Pagbaba ko ng bus ay bumungad sa akin ang liwanag ng mga poste at ingay ng mga sasakyan. Ang daming tao pero iba yung hangin dito. Hindi kagaya sa probinsya, dito'y puro usok at sigawan. Agad kong nakita si Oli, nakangiti siya habang papalapit. Uy, sa wakas, ang tagal ng biyahe mo ha. Ngumiti ako kahit pagod. Pero habang tinitingnan ko siya ay may kakaiba akong napansin. Oo, nakangiti siya pero parang may lungkot sa mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa ilaw o sa pagod ko pero ramdam kong hindi siya ganap na masaya. May nangyari ba sa iyo sa biyahe? Tanong niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Ha? Wala naman. Pagod lang siguro. Pero sa totoo lang ay gusto kong itanong kung bakit niya ako tinanong ng ganon. Parang alam niya na may nangyari. Hindi ko na lang pinansin. Sumakay kami ng taxi papunta sa boarding house niya. Tahimik siya sa biyahe, ako rin. Paminsan-minsan lang kaming nagkatinginan. Pagdating namin sa bahay, medyo luma na yung building pero maayos naman. Sabi niya, dito muna tayo, wala naman akong kasama sa kwarto. Pagpasok namin malinis ang loob, may kama, maliit na mesa at isang bintanang may kurtinang kulay puti. Pero ang napansin ko kagad ay masyadong tahimik. Wala man lang naririnig na ingay ng kapitbahay o TV. Habang nag-aayos ako ng gamit, sabi niya, maligo ka muna, siguro pagod ka. Tumango ako.
Pagpasok ko sa banyo medyo nakakapanindig balahibo. Maliit lang pero maayos naman. May salamin sa lababo at sa gilid ay may maliit na balde at tabo. Habang nagsasabon ako ay may narinig akong kumakatok. 3 beses. Mahina lang pero malinaw. Akala ko ay si Oli. Saglit lang naliligo pa ako ang sabi ko. Walang sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo ay kumatok ulit, mas mahina na pero tuloy-tuloy. Binuksan ko kaagad ang pintuan at wala namang tao. Paglabas ko si Oli ay tulog na tulog sa kama. Mahimbing nakatagilid, humihilig pa nga ng bahagya. Nilungon ko yung banyo tapos ay dumiretso ako sa salamin sa tabi ng kama para magsuklay. Habang sinusuklay ko yung buhok ko ay napansin kong may babaeng nakatayo sa likod ko sa refleksyon. Mahabang buhok, nakaputi, nakatayo lang sa may pinto ng banyo. Bigla akong napatras. Paglingon ko ay wala na siya agad. Tumakbo ako palabas ng banyo nanginginig. Oli! Sigaw ko. Pero pagtingin ko sa kama ay wala siya. Kanina lang ay andun siya tulog na tulog. Ngayon ay bakante na ang kama. Tinawag ko siya ng paulit-ulit at sinisilip ko pa ang ilalim ng kama pati likod ng pintuan ay wala. Pagod na pagod ako kaya naupo ako sa gilid ng kama at napaiyak. Hindi ko alam kung takot o pagkalito yung nararamdaman ko. Sa huli dahil sa sobrang antok ay nakatulog ako ng nakaupo. Pagmulat ko ng mata kinabukasan ay mag-isa ako sa kwarto. Wala pa rin si Oli. Tinawagan ko siya pero out of coverage area ang sabi ng cellphone. Habang nag-aayos ako ng kumot ay napansin ko may kung anong nakasilip sa ilalim ng kama. Akala ko ay basahan lang pero noong hinila ko ay buhok. Mahaba, itim at basa amoy tubig. Nabitawan ko ito at napasigaw. Tinapon ko kaagad sa basurahan sa labas ng kwarto. Pero bago ko maisara ang pinto ay may boses na bumulong sa likod ko. Huwag mo kong itapon. Napatakbo ako pababa ng hagdanan, nanginginig at halos maiyak. Doon ko nakasalubong si Aling Berta, yung landlady. Nagulat siya sa itsura ko. Ay iha, bakit ka namumutla? Huminga ako ng malalim. Aling Berta, nasan po si Oli? Yung kasama ko kagabi. Sinabi ni Aling Berta na maagang umalis si Oli at nagmamadali at tila takot na takot. Iha, yang kwartong tinulugan mo, yan yung kwarto ng babaeng nagpakamatay nung 1 taon. Wala nang gustong tumira dyan kaya hindi ko na inaalok. Nagulat ako nang yan ang piliin ninyo na kwarto kagabi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko pero habang umaakyat ako pabalik ng kwarto para kunin ang gamit ko, may naririnig akong mahinang iyak galing sa loob ng banyo. Hindi ko na tinapos. Lumabas na lamang ako at nagdesisyong umuwi, Papa Dudut. Kinaumagahan ay bumili agad ako ng bus ticket pabalik ng Pangasinan. Ayaw ko nang manatili doon kahit na 1 araw pa. Habang nasa bus ay pinikit ko na lamang ang mata ko at umaasang makatulog na. Pero habang nakatulog ako ay may biglang humawak sa paa ko. Nagising ako kaagad. Pagtingin ko ay wala namang tao sa tabi ko pero basa yung laylayan ng pantalon ko. Pagbaba ko sa bahay namin ay pagod na pagod ako. Ni hindi ko na malayang umiyak pala ako habang naglalakad. Pagbukas ng pintuan ay niyakap ko kaagad si Mama at hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi ko rin kayang ikwento lahat ng mga nangyari kasi baka hindi siya maniwala. Tahimik lamang ako buong gabi at umupo ako sa kama, nagdasal at pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero habang kumakain kami ni Mama ng hapunan ay biglang bumukas mag-isa ang pinto. Walang hangin, walang tao sa labas. Pero gumalaw ito ng dahan-dahan, parang may gustong pumasok. Tumingin sa akin si Mama. Anak? Mahinang sabi niya. Napatingin ako sa kanya, nanginginig ang kamay. Bakit po? Sabi niya, Laila, parang may sumunod sa'yo. Papa Dudut, simula ng gabi na yon, parang hindi na ako mapakali sa sarili kong bahay.
Tuwing papatayin ko ang ilaw para matulog ay bigla itong nag-o-off kahit na hindi ko naman pinipindot. Minsan ay kusa rin siyang bumabalik pagkatapos ng ilang segundo. Akala ko nga ay sira lang ang switch pero noong pinalitan ni Papa ay ganun pa rin. Ang mas kinikilabutan ako kasi kada bumabalik ang ilaw, may basa sa sahig at hindi tubig na natapon kundi mga bakas ng paa. Maliit lang pero halatang galing sa taong basa ang buong katawan. Nangyari yon halos gabi-gabi. Kahit na anong punas ni Mama sa sahig ay babalik pa rin. Minsan ay may mapupunasan siyang buhok sa gilid ng kama ko. Maitim, mahaba at parang galing sa taong hindi naliligo ng ilang araw. Sabi ni Mama baka daw naiwan sa suklay ko o sa labahan. Pero alam kong hindi. Wala naman akong buhok na ganon kahaba. At bawat hibla ay palaging basa kahit tuyo na ang paligid. Kaya mula noon ay lagi kong katabi ang rosaryo ni Mama sa kama. Bago matulog, nagdarasal muna ako ng mahaba. Hinihiling na sana'y mawala na lahat ng mga nanggugulo. Pero kahit na anong dasal ko ay hindi ko mapanatag ang sarili ko. Isang gabi habang nakahiga ako, tumunog ang cellphone ko. Si Oli ang lumabas sa screen. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot kasi ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. Saglit akong nagdalawang isip bago ako sumagot sa tawag niya. Laila, mahinang boses niya sa kabilang linya. Kailangan mong bumalik dito. Napakunot no ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Tahimik siya ng ilang segundo. Rinig ko lang ang mahinang ugong ng hangin sa kabilang linya. Hindi ka niya titigilan, sabi niya sa wakas. Kinilabutan ako. Sino yung sinasabi mo, Oli? Pero bago ko pa marinig ang sagot niya ay biglang pinatay niya ang tawag. Napatingin ako sa phone, yung pangalan na tumawag ay hindi Oli, ang nakasulat lang ay unknown caller. Doon ako kinabahan ng todo. Sinubukan kong tawagan pabalik pero that number you dialed is not reachable. Yun lamang ang naririnig ko. Napaupo ko sa kama nanginginig habang hawak pa rin ang cellphone. Pagod na ako at hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kinaumagahan pagbangon ko ay nakita kong may bagong hibla ng buhok sa unan ko. Basa ulit. Tinapon ko agad. Pero habang tinatapon ko sa lababo ay parang may naririnig akong mahinang tinig na nanggagaling mismo sa buhok. Mahina pero malinaw. Huwag mo akong itapon. Tumakbo ko palabas ng bahay at hindi ko na inintindi kung ano ang maririnig ko sa likod ko. Pagbalik ko, nag-aalmusal si Mama at napansin niyang namumutla ako. Anak, okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako kahit na nanginginig ang mga kamay ko. Okay lang, Ma. Pagod lang siguro. Hindi ko na sinabi ang totoo. Alam kong hindi siya maniniwala. Pagdating ng gabi ay nagdasal ulit ako. Pero habang nakapikit ako ay narinig ko naman yung boses na yon. Hindi malakas pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Bumalik ka rito. Binuksan ko kaagad ang ilaw pero wala akong nakita. Tumakbo ako papunta sa bintana para silipin kung may tao sa labas. Doon ko siya nakita, isang babae nakatayo sa may bakuran, basang-basa ang buhok at suot ang puting damit. Hindi po siya gumagalaw pero nakatingin siya ng diretso sa kwarto ko. Tumakbo ko pabalik sa kama. Tinakip ang kumot sa ulo ko at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan pagising ko ay napansin ni Mama na parang wala ako sa sarili. Anak, may problema ba? Tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Umiling lamang ako. Wala, Ma. Umiti siya ng pilit pero napansin kong napatingin siya sa labas ng bintana. Nilapitan niya yon at tinuro sa akin. Laila, tingnan mo to. Lumapit ako at doon ako natigilan. May bakas ng kamay sa labas ng bintana. Hindi kagaya ng normal na dumi, basa pa ito. Parang may humawak mula sa labas ng bintana habang umuulan. Pero hindi naman umulan kagabi. Tinignan namin ni Mama ang paligid
pero tuyo ang lupa. Walang bakas ng ulan. Nagkatinginan kami at parehong kabadong-kabado. Mama, mahina kong sabi. Baka siya yung nakita ko kagabi. Anak, sagot niya. Hindi mo dapat binanggit yan, baka mas lalo siyang lumapit. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero simula noon ay lagi kaming nagdarasal bago matulog. Kinagabihan ay nagpatay kami ng ilaw ng sabay-sabay pero bago ko pa tuluyang ipikit ang mata ko ay may narinig akong mahinang lagitik sa bintana. 1, 2, 3 beses parang kumakatok. Nagpanggap akong tulog pero naririnig ko pa rin. Pagdilat ko ay nakita kong gumagalaw ng dahan-dahan ang kurtina kahit sarado ang bintana. Tapos may tumulo na patak ng tubig mula sa itaas, tumama sa kamay ko. Nang tingnan ko basa ang kurtina pero ang hangin ay mainit, walang ulan. Kinabukasan ay hindi na ako nakatiis. Lumapit ako sa simbahan at nagsindi ng kandila. Sinabi ko sa pare na parang may sumunod sa akin. Pero hindi ko masabi kung ano at pinayuhan niya akong magdasal lamang at huwag matakot. Pero paano kung takot na takot ka na? Pag uwi ko ay nakita ko nakaupo si mama sa sala, hawak ang rosaryo. Anak, sabi niya, bago ka pumasok ng kwarto ay magdasal ka muna. Huwag mong pansinin kahit na anong marinig mo. Sumunod ako. Pero habang papasok ako sa kwarto, ramdam kong mabigat ang paligid. Paglapit ko sa kama, nakita kong basa ulit ang unan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin yon, Papa Dudut. Kasi minsan tuwing humihiga ako ay nararamdaman kong may humihiga rin sa tabi ko. At sa bawat umaga ay may bagong hibla ng basang buhok sa unan ko. Kinabukasan ay hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Ang mga nangyari tong mga nakarang araw na lumipas ay parang gusto ko nang kalimutan lahat. Pero sa tuwing sinusubukan kong maging normal, laging may paraan na mga ala-ala para ipaalala sa akin na hindi pa tapos. Kaya isang araw ay nagpasya akong pumunta muli sa simbahan. Gusto ko nang manahimik, Papa Dudut. Humingi ng lakas. At baka sakaling matigil na lahat ng kakaibang mga nangyayari. Tahimik noon sa loob ng simbahan, kakaunti lang ang tao. Amoy kandila at lumang kahoy. Umupo ako sa may bandang likod at pinikit ko ang mga mata. Habang nagdarasal ako, naramdaman kong parang may lumapit sa likod ko. Mabagal ang bawat hakbang. Parang may suot na basang tsinelas. Pero paglingon ko ay walang tao. Walang kahit na sino. Nang ilapit ko ang kamay ko sa dibdib ay may naamoy akong kakaiba. Hindi naman masama pero amoy tubig at lumang pabango. Yung amoy na parang galing sa taong matagal nang hindi nakalabas ng bahay. Napalunok ako at muling nagdasal. Ilang sandali pa ay lumapit ang pare. Matanda na siya, mahina ang boses. Anak, sabi niya. Hindi lahat ng bumabalik ay kaluluwa, minsan ay kasalanan. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero may bigat sa tono ng boses niya. Tumango lamang ako. Padre, gusto ko lang pong makalaya sa takot, ang sabi ko. Ngumiti siya ng mahina. Kung gusto mong makalaya, harapin mo kung ano ang iniiwasan mo. Pag-uwi ko ay nagdesisyon akong alamin ang totoo. Sino ba talaga yung babaeng yon? Bakit siya sumusunod sa akin? Nagtanong ako online pati sa mga dating tumira sa boarding house kung saan ako tumutuloy noon sa Maynila. May sumagot, isang dating boardmate daw ni Oli. Sinabi niya, ang babaeng nagpakamatay sa kwartong tinutuluyan ko ay si Rosa. Ayon sa kwento ay maayos daw si Rosa dati. Masayahin, tahimik lang pero noong iniwan siya ng boyfriend niyang taga-probinsya, bigla siyang nagbago. Madalas daw na umiiyak tapos isang araw ay natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa mismong kwarto. Ang pinaka nakakakilabot ay taga Pangasinan daw ang lalaki.
nanlamig ako. Ako rin ay taga Pangasinan. Kinabukasan ay nagdesisyon akong bumalik sa Cubao at hindi ko alam kung tama pero gusto kong matapos na ang lahat. Pagdating ko sa terminal ay bumigat ang dibdib ko at parehong-pareho pa rin lahat, yung amoy ng diesel, yung ingay ng mga tao, yung boses ng dispatcher. Pero ngayon ay parang ang bawat hakbang ko ay may dalang kaba. Diretso akong pumunta sa CR at parehong cubicle na ginamit ko noon. Pagpasok ko ay wala namang tao, tahimik lang, pero habang nakayuko ako, bigla ko narinig ang isang pamilyar na boses at mahina lang. Salamat at bumalik ka. Napatigil ako, tumaas ang balahibo ko. Pagtingin ko sa salamin ay may basang marka ng kamay na dahan-dahang dumulas pababa. Walang tao sa likod ko pero malinaw na may kumaway. Hindi ako makagalaw pero sa halip na tumakbo ay napaluha ko. Rosa, mahina kong sabi. Anong gusto mo? Walang sumagot pero ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Paglabas ko ay tinawagan ko si Oli, sumagot siya kaagad. Laila, kailangan nating mag-usap. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya malapit sa pier. Nakaupo siya sa sulok. Maputla at parang ilang araw nang walang tulog. Laila, sabi niya, gusto kitang protektahan pero galit siya sa akin. Ginagamit ka lang niya para makabalik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Napatingin siya sa sahig. Si Rosa, dati kong kasintahan. Hindi ako nakapagsalita, tuluyan na akong nanginig nang sabihin niyang buntis daw si Rosa bago ito nagpakamatay. Ako ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay, ang sabi pa ni Oli. Nanginginig ang boses. Umalis ako at iniwan ko siya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, akala ko ay tapos na ang lahat. Tumingin siya sa akin, papadudot, at doon ay nakita ko na may dugo sa gilid ng leeg niya. Oli! Sigaw ko. Ano yang sa leeg mo? Tumingin siya sa likod ko at nanlaki ang mga mata. Laila, tumakbo ka. Tumayo ako at halos mabitawan ang bag ko. Lumabas ako ng karinderya at tumakbo sa daan. Ramdam kong may malamig na hangin na sumusunod sa akin. Lahat ng nadaanan kong salamin may babaeng nakasilip. Basa ang buhok at nakangiti. Rosa, tama na, sigaw ko. Hindi ako ang gumawa noon. Hindi ako ang nangiwan sa iyo. Tumigil ako sa gitna ng kalsada at hingal na hingal. Walang tunog, walang hangin, kahit ang paligid ay parang natigil. Ilang segundo lang pero parang habang buhay na katahimikan. Kinabukasan, nakarating sa akin ang balita na wala na si Oli. May nakakita daw sa kanya sa may ilog sa Makati, lumulutang, basa ang damit. Pagkarinig ko noon ay halos bumagsak ang tuhod ko sa sahig. Pagkaraan ng ilang linggo ay bumalik na ako sa probinsya, tahimik na ulit ang bahay. Wala nang may basang bakas sa sahig at wala nang boses sa gabi. Pero minsan kapag naglalaba ako ay may naaamoy akong pamilyar na pabango. Hindi nakakatakot at parang paalala lamang. Rosa, bulong ko sa hangin. Sana'y payapa ka na. Isang araw pumunta ako sa sementeryo, nagdala ko ng bulaklak at kandila. Hindi ko alam kung saan nakalibing si Rosa pero nag-alay ako para sa kanya. Inaalay ko to sa lahat ng mga kagaya mo. Sabi ko habang nakaluhod. Sa mga babaeng nagmahal pero iniwan. Sa mga napagod pero hindi narinig. Habang nakayuko ako ay may malamig na dampi ng hangin sa bato ko. At isang mahinang boses na narinig ko mula sa likuran. Salamat. Napaluha ako at hindi na ako natakot. Ngumiti ako at nagdasal, papadudot. Lumipas ang 3 taon, nagtatrabaho na ako sa Pangasinan bilang bank teller. Ngayon ay maingat na ako at hindi na basta nagtitiwala. Hindi agad nagpapadala sa mga matatamis na salita. Dahil natutunan ko na hindi lahat ng multo ay masama at minsan sila ang paalala sa atin na huwag isugal ang sarili sa maling tao. Lubos na gumagalang, Laila.
Alam mo, Laila, habang binabasa ko ang kwento mo ay isang bagay ang tumatak sa isipan ko. Hindi lahat ng multo ay galing sa kabilang buhay. Minsan ang multo ay galing sa nakaraan. Mga alaala, kasalanan o maling desisyong pilit nating tinatakbuhan. Pero paulit-ulit pa rin bumabalik para ipaalala sa atin ang sakit na iniwan nito. Si Laila, isa lamang sa maraming babaeng nagmahal ng totoo, nagtiwala ng buo pero nasaktan ng todo. At minsan sa sobrang bigat ng pinagdadaanan, kahit tapos na ang kwento ay ramdam mo pa rin ang mga bakas ng kahapon. Parang multong hindi matahimik. Pero alam nyo mga ka-online, may mga bagay na hindi natin kayang ayusin sa takot o pagtakbo. Kailangan nating harapin kahit masakit, kahit nakakatakot. Kasi doon mo lang mararamdaman ang tunay na paglaya. Ang multo ni Rosa ay hindi lang kwento ng kababalaghan. Isa itong paalala na sa pagmamahal ay may hangganan. Na hindi lahat ng iniwan ay masamang tao at hindi rin lahat ng nagmamahal ay tama ang paraan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa nakakatakot na mga kwento na nakapost na rin po sa Spotify. Ganon din ang Papa Dudut family. Sana po ay mag-subscribe kayo dyan. At syempre paalala po, bawal po ang reposting ng mga content natin. Sa lahat ng mga ginagamit ang boses ko, pinapalitan ng mga template ng mga thumbnail at naglalagay ng mga kung ano-anong video na walang kinalaman sa kwento para lamang kunwari iba yung content. We are eyeing and we are looking sa inyong mga ginagawa, no? Huwag na po nating ituloy. Mag-rebrand na lang po kayo, no? Kesa matanggal yung channels ninyo. Maraming salamat po, no? At i-report po natin yung mga nagnanakaw ng content ng Barangay LS at ni Papa Dudut na ating pong pinaghihirapang gawin. Maraming salamat po sa mga tunay na sumusuporta at mga nagre-report ng mga channels na ito. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut